Okay, good morning mga ka-safety. And for today's video is pag-uusapan natin ngayon kung paano ba maging isang safety practitioner dito sa Pilipinas. So marami sa atin ang gusto na maging isang safety officer or maging practitioner pero hindi natin alam kung ano nga ba yung procedure. Ano nga ba ang kailangan para maging isang safety practitioner? Masasabi ko lang sa inyo mga ka-safety is bago pa lang din ako. So, naging accredited ako ng DOLE, ng OSH, nitong January 19, 2024. That time, hindi ko pa alam kung ano yung mga procedure na kailangan gawin. Nagtatanong-tanong pa ako, paano ba ito? Once na may mga nakikita ako sa ibang mga safety officer din na naging practitioner na yun, tinatanong ko sila. Pero minsan yung iba, hindi nila sinasabi kung ano yung procedure. Maswerte ka ka-safety dahil napadaan ka dito sa video na to. Kung matagal ka ng safety officer, so para sa iyo itong video na to. So kung ano may masabi ko dito, yun lang based lang sa aking na-experience. So hindi rin ako kagaling ng safety officer. Ang nais ko lang is makatulong sa inyo. So bagong lahat, ako nga pala si Safety RM. So paano nga ba magsimula bilang isang safety practitioner? Ano ba yung mga kinukumply? Ano ba yung tinatanong pag panel interview na? So, unang-una mga kasama, kung matagal na tayong safety officer dito sa Pilipinas, kailangan nag-iipon tayo ng mga documents. Kasi pinaka-importante yan mga ka-safety. Yung pag-iipon natin ng documents, dyan tayo unti-unti makapagsimula kung ano yung mga kinukumply sa DOLE. So, may mga requirements yan mga ka-safety. Pwede kayong mag-search sa browser. Makikita nyo doon na kung ano yung mga requirements na kailangan. Pero ito yung mga pinasa ko at kinumply ko sa OSH kung paano ako na-approve. No? Unang-una mga kasama is kailangan mag-ipon tayo ng mga training natin. So pinaka-importante yan. So wag lang tayong magbase na may training tayo ng coach. So mas maganda na i-upgrade natin yung ating knowledge pagdating sa safety. Unang-una, may course na tayo. Pwede ka rin kumuha mga kasama ng Bosch. Pwede ka kumuha ng LCM with HIRAP. Pwede ka rin kumuha ng Safety Program Audit. So maraming training na kailangan natin i-comply para maabot natin yung hours na hinihingi ni DOLE. So ano pa? So kailangan din yung tinatago din natin yung mga COE natin, no? So dyan titingnan kung gaano na tayo katagal naging safety officer, kung hanggang ngayon is nagkukumple pa rin tayo as a safety officer. No? Diyan babasihan yan. So, ganun din. So, kailangan din natin yung gumagawa tayo ng mga reports pagdating sa safety. So, alam naman natin yan. Unang-una, nagkakandak tayo ng toolbox meeting. So, pinaka-importante yan mga ka-safety. So, kailangan yung attendance and photo na ikaw yung nagkakandak. So, kailangan din nag-ano ka rin ng mga minutes of meeting. So, kailangan din yung photo rin and then yung attendance din, no? Para makikita talaga mga ka-safety na ikaw talaga yun, no? Kasi mahirap din pag wala tayo doon sa picture, no? So, mapapakita natin na proof na nagko-comply tayo. So, ano pa ba? Nagkakandak tayo ng safety audit o site audit sa site. So, dapat may mga checklist ka dyan, may mga photos ka rin dyan, may attendance ka pa rin, no? So, pinaka-importante na ikaw yung nakalagay doon sa pangalan. So, lahat yan dapat kinukumply natin. Dapat may documents din tayo. Iniipon natin palagi yan. Lalo na yung mga incident report, yung mga monthly report. So, pinapasa yan mga ka-safety. Diyan tinitingnan lahat kung nagkukumply tayo sa loob na ilang taon na naging safety officer tayo. So, ano pa ba? Marami. Pero mas maganda na inipon natin lahat yan. Tapos yung safety program natin. So pinaka-importante rin yan mga ka-safety. Dapat tayo rin yung nakalagay yung pangalan natin dyan. So pagkatapos noon na-comply natin na lahat yan. So kailangan yan 2 copy yan mga ka-safety. Isa sa iyo, isa kay DOLE. Tapos kailangan din mga ka-safety, pinipirmahan nyo yan sa gilid. Pipirmahan nyo yan. So tinitingnan doon yun. So pagkatapos yung pirmahan, so magpe-prepare din kayo ng 2x2 picture red background. So yan yun, no? Okay na. Pag natapos mo na yon, yung mga procedure na hinihingi, ipapasa mo ngayon yan kay OSH. At pagpasa mo doon, so i-review niya yan.
Kung talagang qualified ka na as a Safety Officer 3, so pagkatapos nun, mag-email sa'yo si Dole kung may mga kulang ka pa na kailangan mong ipasa, at pagkatapos nun, pag good na, dyan ka na i-schedule for panel interview. So kailangan mga ka-safety is talagang paghandaan natin dahil napakahirap pag panel interview na. Kasi totally maraming tinatanong diyan. So dapat hindi natin mini-memorize lang yung mga tanong sa panel interview. So dapat alam natin at naiintindihan natin na bilang safety officer, so alam naman natin na napakabigat ng obligasyon pag accredited na ni Dole. So dapat yun yung intindihin natin. Ano-ano nga ba yung mga tinatanong pagdating sa panel interview? So unang-una magbibigay naman sila kung ano yung mga kailangan yung interviewin, kailangan yung kailangan yung sa interview, ano yung itatanong sa inyo, katulad ng mga RA 11058, yung sinasabi na DO 198. So ayun yung bago nilabas na batas ni Dole, no? Ang sunod yung DO 13, DO 136 yung chemical, DO 128-13 ng Rule 1414 na scaffolding. So tinatanong din yan. Dapat alam natin by section. So ano yung kahulugan nito, ano yung nilalaman nito. So dapat naiintindihan natin bilang isang safety officer, no? So dapat alam natin yan. So pagdating doon, ang sunod naman tinatanong din yung yellow book. Ano ba yung nakasaad sa yellow book? Ito, yung nilalaman nito mga ka-safety, no? So pinaka-importante yan, alam natin yung nakasaad dito, hindi lang sa binabasa natin. So dapat naiintindihan natin kung ano yung nakapaloob sa yellow book. Kasi nandyan lahat kung ano yung mga kailangan nating malaman, no? So marami tinatanong dyan by section. Ano yung mga Rule 1020, Rule 1030, Rule 1080, Rule 1050, 1940. So tinatanong lahat yan kung ano ang nakapaloob dyan, ano yung naiintindihan mo pagdating dyan. Kasi once na maging safety practitioner ka na, so napakahirap na, no? So dapat kasi iba na yung tingin sa'yo. Siyempre nga, accredited ka ni Dole, tapos malalaman niya na ganun lang ginagawa nyo. So mahirap, no? So pinaka-importante rin mga ka-safety is alam din natin yung pag-compute ng severity rate at frequency rate. So alam naman natin na bilang safety officer, so dapat alam natin yon. Ano? So sana naintindihan nyo itong video na ito. Ang nais ng video na ito is makatulong, no? Kung nagustuhan nyo, please like and share, and subscribe na rin po tayo sa ating YouTube channel and Facebook page. Yun lang mga ka-safety, and thank you for watching. Thank you and God bless. So mag-ingat tayo palagi. At kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko nasabi, so yun lang, mag-comment lang kayo, and thank you. God bless.